Ayon sa NBI, 3 malalaking drug syndicate ang posibleng pinanggalingan ng mga nakumpiskang illegal na droga sa Samar, Baguio City at Cavite. Ito ang Mexican Drug Cartel, African Drug Syndicate at Chinese Triad. Sa datos na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagiging courier ng mga sindikatong sangkot sa drug trafficking. Mula sa 2 na aresto noong 1993, umabot na ito sa mahigit 700 sa kasalukuyan. Ano yung mga challenges na kinakaharap ninyo? Because of the law, it's very restrictive on the part of law enforcement. Yung wiretap, yung bank account, secrecy of bank deposits, that's the point. No? We don't have new technology. We're really behind. Para sa taong 2023, umabot sa 10.41 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga. Ang tanong, bakit ito nagpapatuloy at tila lumalala pa ang pagpupuslit ng droga sa bansa? We need to accept the fact na it is a challenge. Hindi talaga din sapat yung mga personnel, mga vessels and equipment na po pwedeng magbantay sa buong border ng bansa natin since open talaga siya. Para naman sa NBI, aminado sila na korupsyon ang isa sa dahilan kung kaya't madaling nakalulusot ang illegal na droga sa bansa. They all came from a foreign country. In order to stop it, the drug trafficking in the country, it must start there. No? Sa border pa lang, the first line of defense natin. Masaya si Raul na nakatulong siya sa paglambat at pag-surrender ng milyong pisong halaga ng droga sa dagat. Pakiramdam ko ngayon napakasaya na nagawa ko yun. Nasa kamay pa rin ang pamahalaan para masigurong walang makapapasok na iligal na droga sa bansa. Pero ngayong aminado ang mga otoridad na kulang ang kanilang kapasidad para bantayan ang border ng Pilipinas. Paano nga ba matatapos ang problemang ito?